Hi guys, good morning. Andito na ako sa harapan ng PGH. So, dito yung entrance. Good morning guys. Dito na ako sa PGH. Papasok ko dito at hanapin ko daw si Ate Poring. Yan. First time kong bumalik dito mula noong 2013. Last kong check up dito noong 2013. Ngayon lang ulit ako makabalik dito sa loob. Saan ba si Ate Poring? Sabi sa amin, ma'am, na bumabas ako dito sa PGH. Sandali lang dahil tinulungan ako ni Ate Poring. Sabi kasi niya pag pumunta ako dito sa PGH, i-PM ko siya para i-assist niya ako. At ayun, hindi na ako pumila. Pina-schedule niya ako kung anong araw ako dapat babalik doon sa OB. At ang schedule ko is 29. 7 ng umaga kay kailangan alas 6 pa lang nandito na ako sa PGH para mauna ako ng check up. Kung bakit pala ako nagpa-check up guys, bakit ako dito sa OB-GYN pumunta sa PGH, dahil mahal kasi ang bayad kung mag-private ako sa OB. Dahil dati nung bago ang pandemic, nag-private ako, ang bayad ng OB sa check up pa lang is 1,000 plus mga laboratory pa. Kaya nung time na yun na nagpa-check up ako, year 2019 o 20, ang naubos ko doon is siguro nasa 6,000 o sobra pa. Ngayon wala akong pira na ganun kalaki para igastos ng ganun sa private, dahil nga magkano lang naman income ko sa laba. Tapos yung anak ko kasing babae nag-stop sa trabaho kasi balak niya mag-review ulit para mag-exam siya ulit para makapag-exam siya ulit ng accounting. Maka-exam siya ulit ng accounting. Kaya hindi ako pwede manghingi sa kanyang pera dahil wala siyang income ngayon. Kaya need kong pumila dito sa PGH para maka-minus sa gastos. Kasi dito ang check-up libre lang, tapos ang medical, kung may mga laboratory, mas mura naman kumpara dun sa mag-private ka talaga. Kaya thank you naman, at may kapitbahay kami, si Ate Poring, siya ang nag-assist sa akin. Si Ate Poring pala guys, siya ang kapitbahay namin nung bago lang kami dyan sa Kahilom. Dyan ako sa kanila una nakasadline ng laba plancha. Mabait yan sila mag-asawa ni Kuya Bernard, tapos malaking tulong yan sila sa akin dahil nga nung nag-aral ang anak ko, pag kailangan ng pera agad-agad, yun yung sinabi ko sa inyo dati na alas 5 pa lang na madaling araw nangangatok na ako sa bahay nila para mangutang ng pera, dahil need ng anak ko magbayad ng bayaran sa school, or need na bumili ng libro. Kaya kahit alas 5 pa lang na madaling araw nangangatok ako sa bahay nila. Agad-agad akong pinapautang ni Ate Poring dahil nga naawa siya sa akin, at saka alam naman kasi niya na hindi talaga ako tumatakbo sa utang. Once nangutang ako, talagang pag nangako ako, binabayaran ko talaga yan. Ngayon kung hindi ko makapagbayad ng buo, makikiusap ako. Kaya mula tumira ako sa lugar namin sa Kahilom, yan ang taong nagtiwala sa akin na kumuha ako ng Natasha sa kanya, na kahit wala akong pira, pwede ako maka-order sa kanya ng mga order. Tapos pag may magbayad sa akin, saka na lang ako magulog sa kanya. Nagtiwala siya sa akin, at sa awa ng Diyos wala naman akong sinira sa usapan namin. Nakabayad ako lahat ng atraso sa kanya. Kaya ngayon, dahil dito sa PGH nagtrabaho, kaya tinulungan niya ako para hindi na ako mahirapan maghingi ng appointment. Dahil ngayon pala dito sa PGH, kailangan kang online yata ang appointment kung magpa-check up ka. Ngayon hindi rin naman ako marunong sa online, kaya sabi niya pumunta ka na lang dito, tulungan na lang kita i-assist para may schedule ka. Kaya ayun, pagdating ko dito
tinext ko siya, tapos sabi niya nasaan ako. Sabi ko nandito ako sa may ubi nakapila. Sabi niya hintayin mo ako. Hintay ko siya guys. Tapos siya nang naglapit ko sa counter. Ano ako niya, schedule. At ang nakalagay nga dito sa blue card ko is January 29. Kaya babalik ako sa 29. Kaya thank you so much Ate Puring, dahil mulat sa pool na tumira ako dito sa amin sa Kahilong. Siya po ang malaking tulong sa akin dahil nakalabada ako sa kanila. Tapos nakanatasya ako dahil sa kanya. Tapos yung mga pangailangan namin na need ko ng pira agad-agad, nakautang niya ako. Kaya Ate Puring, thank you so much at Kuya Bernard. Thank you so much Ate Puring sa pagtulong mo sa akin. Hindi na ako nahirapan magpa-schedule. Ngayon guys, dahil tapos na ako dito sa PGH, pupunta muna akong SM Manila. Magbayad ako ng is ko para matapos na yung problema ko. At pag uwi ko, maglilinis muna ako ng bahay. Dahil bukas nga, aalis ako, punta kong Cavite. Sasama ako ng outing. May magbe-birthday. Thank you so much guys. Thank you for watching. At update ko kayo kung saan ako makarating bukas. At magla-live na rin ako para makita niyo. Thank you for watching. Happy Wednesday sa ating lahat. Bye-bye. Hi guys, dito na ako sa SM Manila at pagbaba mo ng jeep galing sa Paura, ito ang mabungad mo. Ayan, nakasulat I love Manila. Yan, paggabi to guys, may fountain to. Paggabi na inuuna nila, tapos may ilaw, may iba-ibang ilaw. Ngayon kasi araw, kaya wala siyang ilaw. Ayan yung orasan sa taas, yan ang City Hall ng Maynila. Yan. Na-improve na rin ang City Hall dito. Maganda na yung dito na site. Kasi binago yung pintura at may naidagdag. Maganda na rin ang view. Yan. Yan. Tourism Information Center, Manila. Yan. Yan, pag nakita mo yung mga puno guys, may mga puti-puti. Ano yan siya, ilaw. Pag gabi dyan, iba, umiilaw yan kaya ang ganda tingnan. Ngayon kasi hindi mo gano'ng makikita ang kagandahan niya dahil nga araw walang ilaw. Mas maganda rin ang view sa gabi dahil may iba-ibang ilaw. May iba't ibang ilaw. Yan, ayusin ko lang pagsabi kasi nga nabulol-bulol na ako guys. KKK. Kartelya. Kartelya ng Katipunan pala ito guys. Kartelya ng Katipunan. Kaya KKK. Yan. Yan guys, eskulahan ng UDM. Diyan nag-aral yung anak kong lalaki. Diyan sa UDM. Dito tayo. Tour ko muna kayo saglit guys bago tayo pumuntang SM Manila. Samahan nyo muna ako ha. Sana walang tugtog dito para hindi tayo mag-copyright. Kasi pag may tugtog, copyright tayo. Yan.
Ito guys, kainan to dito. Pero hindi pa ako nakatry dito. Capitolio. Hindi pa ako nakatry dito guys kung mahal ba ang pagkain nila dito.